Yo, what's up mga birds? Ako nga pala si Lip Cram at syempre welcome back sa channel ng Team Pinsan. Yon, ang tagal nating hindi nakapag video reaction at kakabalik lang din natin. Sa kadahilan ng hindi ko na talaga nakuha yung camera ko at di talaga ako sanay dito sa ganito. Pero kahit ganun pa man, pagtsatsagaan na lang muna natin to. At yon, ang gagawa natin ng reaction video ay yung laban ni Apex at Goryong Talas, kung saan nagsimula talaga yung mga shit namin dito sa battle na to talaga yon. Kasi bago pa to, nagkaroon ng issue sa sunugan about kay Saki. Then nag-usap kami ni Apex noon about sa parating niyang laban na kesyo, baka daw yung performance niya. Pero yun, mamaya papaliwanag ko na lang. Simulan na muna natin to. Lilinya mauna si Apex. Tig 2 minuto dapat, 5 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat. Apex. Yeah. Di ko malaman kung paano ko to sisimulan. Goryong Talas, tanginang pangalan yan, pang sinimawan. Record neto, 10-11. Wow, ang astig mo man. Gusto niya ngayon maging 11-11. Wish mo lang ah. Ang gusto neto, pabugian, naghahamon-hamon pa. Kung ganyan ang laban, uuwi kang talo sa pusta. Kailangan mo magpaderma bago mo ako mapatumba. Pero ano naman kung meron kang gwapo na mukha? Banu ka tumugma. Sa grupo nyo, ikaw yung pinaka-commercial, pero yung commercial kay Apok na punta. Ang sarap mong tusok-tusukin ng burike, gusto palaging puri-purihin kadire. Para kang tibu sa kulungan ng mga babae, puging-pugi sa sarili. Saka ka na magpiling pag pinipicture ka na sa mga video ni Abra. Ang lakas ng loob mo porket kasama mo palagi sa picture si Plasma. Feeling Medyo na lang ako dun sa angulo niya kay Goryo na about sa mukha pa rin talaga yung tinitira. Kasi pag sa tournament talaga kailangan bigay todo kaagad yung linya mo eh. Nakita ko dito ko sa laban na to, si Apex kasi parang nanatili siya sa comfort zone niya eh. Which is, alam mo na yan, lait, multi, yung panlalait sa mukha kasi parang hindi applicable kay Goryo kasi kita mo naman magandang lalaki yan eh. Na titirahin mo pa rin ang tuturahin yung mukha. Tapos parang sabi mo puging-pugi ka sa sarili. Mga ganun. Isa lang din yun sa napansin kong maling na Apex, nabunot. Kasi parang malaki kinain ng oras eh, nabunot na i-angulo mo sa mukha sa mukha. Parang hindi talaga siya applicable para kay Goryong Talas. Kung kung lalaitin mo sa mukha si Goryo. hero, feeling invincible, feeling omniman, feeling matalino, feeling magandang lalaki, feeling all-in-one. Feeling niya model siya ng coke-in can. Feeling gwapo yan tuloy yung karera niya, takbong pogi lang ah. Kung lagi mo yan ipapangalandakan, makitid ang utak mo. Kasi kung talagang pogi ka, dapat chill ka lang, katulad ko. Napanood ko yung laban mo kay Delo. Solid ah. Lultol corny ka. Yung palaman sa sabon, sinusundan ng mga tao parang soap opera. O diba? Pinagmamalaki mo na marami kang kabit. Pero alam mo yung mahapde at masakit? Nung birthday ni Smag, sinabi sa akin ni Harlem, sa harap ni Enigma, na si Shay daw, tinira yung kapatid mo sa puwet. Same old shit. Lait, multi, and damay shit. Yan. Sa style na Apex talaga, hindi talaga mawawala yon. Hindi mawawala yon. Kaya kung sa tournament, tapos nasa quarantine battles kayo, lahat ng kalidad niyan, puro MC nandiyan dyan eh. Kailangan talaga, umpisa pa lang, pang tournament na yung kargada mo. Kasi yung mga ganyang style, siguro papatok sa mga crowded na na venue. So, may mga puro MC yung nandiyan dyan, siguro marami ring nakakapansin na
masyadong nang mahaba yung nilalaan ng oras ni Apex para sa ganong mga linya na wala pang sumusuntok ng malakas-lakas. Pinapanood ni Shaky Harlem yung pagsisex nila sa phone. Pinersa daw ginanona. Maluwang na yung puwerta kaya sa puwet niya ibinaon. Ginagago ka ng tropa mo ngayon. Parehas pala kayo ng kapatid mo na may trauma sa sabon. Nagsisimula pa lang tayo. Okay ka lang ba, Chong? Tinan nyo di na makatugol. Mga banat nito noong, rookie siya, priceless. Nagpi-freestyle agad, di na nagma-mic test. Kaso yung dating champion ng tryouts, so ngayon nagpapalaki na lang ng triceps. Nag-focus na lang sa fitness kasi nga walang skills. Bago magbuhat yung protein shake, kinahaluan ng Dayan pills. Adik sa barbell, naka-body fit sa battle, tang ina-hustle, mag-aama namin lang sa chapel, magpe-flex pa ng muscle. Tang inang pormahan yan. Kahit si Arik di magets. Yung suot parang galing sa pamangkin ni Tita Bet na naglalaro pa ng gigapets. Rapper na body fit damit, anong tawag dyan, hip-hopet? Ayun yung inaanggulo sa kanya ni M-Site na sino si Tita Bet. Nasa-sacrifice kasi talaga yung thoughts niya para sa multi or yung setup niya. Basta ang main goal lang lagi ni Apex, kung mapapansin nyo, mapaganda talaga yung pagkakalatag ng multi. Mairem niya lang sa gigapets, Tita Bets, di ba? Parang yun, ayun lang sa isa sa mapupuna mo talaga yon kung listener ka. Kaya ayun yung napiling angulo rin ni M-Site. At sa laban namin ng Apex, may ganun din akong linya. Ayun din yung napuna ko. Sa mga unang dumating, champion sa unang tryout sa batch 1, una ka nang napansin, kaso babaero ka nga pala. Sa una ka lang magaling. 10 taon na tayo sa liga. Ang tawag na sa atin, veterano. Marami sa akin sumusubaybay kahit natatalo, samantalang sa'yo miski makamit ang panalo, wala pa rin interesado. Kung si Batas yung Beyonce ng ilustrado, si Sayad yung Kelly Rola na sintonado, ikaw naman yung pangatlong member ng Destiny's Child na di kilala ng mga tao. Kasi pag ito nag-perform, 5 yung grado. Pag ako nag-perform, kala mo 5 de Mayo. Kinakausap ka ni Goryo sa salamin, ang sabi niya, sino nga ba ako? Kumpara sa'yo yung narating ko, malayo yung estilo ko, di ko binago, habang yung spade, kinakahiya mo. Oo, parehas tayo nag-improve pero mas advance yung laro ko. Ako yung magaling na mas gumaling pa, ikaw yung banu na natuto. Tropa niya daw si Batas, kaya tinatawag niyang best. Hindi niya alam ang turing sa kanya ni Mark, isa sa mga alaga niyang pets. Pinapalitan niya sa iyo yung spade, kasi alam niyang ang Wex. Nagpalit ng pangalan dahil sa Batas, parang kasalan sa West. Papalit pa. Isa pang palit. Masyado nang mahaba yung linya ni Apex para sa 2 minutes. Kasi tournament battle to. Kino-consider talaga yan kapag tournament. Pero yung iba nga natatalo kahit overtime yung kalaban. Depende pa rin sa hurado yun kung paano mo pupuntusan yung mga sobrang oras. Basta kasi may mga linya kang sumasapak talaga, lumalanding. Ayun yung dapat mong ipakita para hindi mapansin yung haba ng oras mo. Kasi kung more on dull moments lang, tulog lines, kapuna-puna yung mas papasok yung inip. 'Di ba? Palit ang pangalan, bubugbugin ko na to. Palit ka ng pangalan, pukin ang ina mo. Paiba-iba ka ng pangalan, maraming nga dyang walang pangalan na mas malupit pa sa'yo. Papalit ang pangalan ng tang-inan to. Sa susunod, yung karir mo naman, yung palitan mo. Fuera Biro Gio, ano na naman ipapaalam mo sa parents mo? Kung dati nagpalit ka ng rap name, ngayon magpapalit ka na ng pangalan mo sa NSO. Ang spade daw ay pala. Kaya pala nagpalit siya kasi akala niya palaging panalo, yung pala hindi mabisa. Kung ang spade ay pala, tapos wala sa yung napala yung liga, ibig sabihin isa kang pala, muni ni Enigma. Ano na pala? Haba nun para sa
sa ganong scheme na pinaglumaang system na rin. At saka ang haba na talaga ng oras na Apex dito. Sa'yo nila Vitrom at Ultimate, wala tarantado. Samantalang sila Bagsik at Mastapit para kung binigyan ng trabaho. Kaya kong sumugal, kahit delikado na matalo, binibigyan ko ng tsansa yung mga bago, ikaw binibigyan ng bago para may tsansa kang manalo. Ang tunay na veterano, maraming kaya na gawin. Ito mukhang may kaya na ang kaya lang magmagaling. Ang sarap mong sapakin. Hindi si Goryo yung kalaban mo sa harap ng salamin, kundi si Spade na nagsasabi na tanga ka pa rin. Tayo munang banat, Goryo Talas, pakinggan natin! Masyadong mahaba yung round 1 na Apex para sa mga linyang lumalaylay lang din. Wala, ang pinakamabigat lang siguro na narinig ko doon yung mga bago, parang binigyan niya ng trabaho, tapos ikaw para manalo binibigyan ka ng bago para may chance kang manalo, which is lagpas na talaga sa oras yun. Hindi mo alam kung ika-counted mo pa yun kasi tournament paano mo siya maipopwesto na alam mo kung paano pumasok yung dead air sa mga rounds niya diba? Yeah. Michelle Down, Destiny's Child. Sa anggulo mo akong papatol. O Destiny's Child. Kasi sa larangan to, kay Survivor. Shake the ass. Pagkatapos kong lumaban sa tawi-tawi, nilabas yung bracket ng tourney Punyemas. Yung isa buhay run ko raw, fucked up na. Tipong kinatot ng malas. Matalim daw kasi to. Tanong ko paano? Kung saan lang tong ungas yung dumanas. Dahil kailangan niya munang bumagsik. Talunin yung master bago tumalas. Habang dalawang lirikal yung tinumba ko. Ganun dapat, opener pa lang. Sapak na kagad ng malakas. Ang ganda nun. Kailangan mo bumagsik, talunin yung master bago ka tumalas. Ang ganda nun. Solidong teksto, panghukreto. Sobrang legit ng sulat, pang notaryo. Legal yung dokumento. Kada bug ako, Diyos mio, yung verso testamento, tasahain nyo sa akin dito, A to Z. Pambata tong alpabeto. Pero Apex daw kasi. Apex, yung high speak ng tatsulok. Yung mayor de edad na may mitsang walang pasabog na pumutok. Kaya bumagsak nung huling finals. Naging umbok lang yung bundok. Ngayon tatapak-tapakan ko lang tong Apex pagtungtong ko dito sa tuktok, ano? Kaya kamusta, Toti? Nickname niya, Toti. Tinapat ka sa uling pambato ng Chingchong. Dahil mo pang lumaban ng beer pong sa drunken master ng Ingkong. Indoor sports lang to sa akin. Ping-pong, kaya wala akong pake. Sim zone, magaling ka mang unggoy sa mga laban mo, tama? Epe, ngayon durog ka kay King Kong. Bunggo! Ang lakas dun. One-liner Parang may pag-beer pong sa Ingkong. Diba? Tapos mahilig ka mang unggoy sa battle. Kaharap mo si King Kong. Parang wala akong pake sa'yo, Sin Zone. Pa? Epe, ngayon pake, Sim zone, magaling ka mang unggoy sa mga laban mo, tama? Epe, ngayon durog ka kay King Kong. Bunggong! Pero may aminin ako. Sikreto lang to. Kala ko July yung laban namin. Medyo naatato ako sa duelo. Pero alam niyo naman... Parang naalala ko yan. May battle ba ako nun? Pumunta si Goryo, kala niya battle niya na. Excited pa Tanginang yan. Tapos maganda nga, sa ano ka pa? Susunod ka pa. Sunod na buwan ka pa. Yung alak sumasarap pag tagal, di ba? Mas malinis yung taga pag merong buwelo. Sabi ng fans neto, panalo na to. Matik daw yung kampi na to. Oh, okay! Basta pag nanalo ka, wag ka makakalimot iuwi si Sardeo. Lahat ba? Sino niya yan? Tawa ng walang humpay. Pestong comedy ko ngayon, dark humor. Nakangiti itong aaray. Outstanding kong stand-up comedian. Stand to sa stand-up, guy. Kasi kaya ko rin magpatawa. Ito inside joke ko. Pag sa atool ko to inilagay. Upset ang aabutin mo dito. Setup ko pang execution. Pero di ikaw tinatalo ko sa labang to. Kundi expectation. You're getting schooled dito sa small room. Class in session. Kahit sanay ka ma-oral ni Boss Los, basag ka sa recitation. Kasi di gagana yung katana. Itong bato sa
Sanay ka ma-oral ni Boss Lots pagsaka sa recitation. Action, you're getting schooled dito sa small room. Class, in session, kahit sanay ka ma-oral ni Boss Los, basag ka sa recitation. Kasi di gagana yung katana nitong bato sa Apex. Mas bato sa ako. Oo, Kenshin nung wala pang ex. Masaragan ako sa Yopex, panggaspangan ang aking specs. Basta kasarap rider na DMX, kami kamao na rider ni BTX. Kaya walang silbi ang wordplay. Damn. Mga corny mong pang lap trick. Dahil tong punchlines ko, moderno. Naluluma yung antics. Di mo to kayang sikmurain. Tipong napanis na yung sandwich. Kaya easy ka lang sa akin, one click, parang diskarte ko sa side bitch! Real talk. Damn! At para sa lahat na nagsabing talo na ako sa labang to, na, alam ko milyon-milyon kayo. Pero di totoo yung news. Dahil tong performance ka ngayon, Tupac Shakur. Dun sa House of Blues, magiging bogus lang yung pag-trending mo sa akin. Kahit sa YouTube, ipaboost. Kaya parang music video lang to ng Oblax. Fake yung million views. Ngayon sabihin mo na, gusto mong sabihin. Spit mong personals mo ngayon. Alam ko nadamay mo yung girlfriend ko, pamilya ko, mga anak ko, kung ganun. Pinasok mo tong malaking bagyo, magbimistulang ka lang ambo, no? Magsa-champion ka rin sa isa buhay, Pex. Kaso di ngayon taon. Tayo ba ang banat, Apex? Pakinggan Doon pa lang, ads na kagad. Para sa akin, lumamang ng bahagya si Goryo doon sa mga lumanding niyang linya. Mas ano pa nga mas naging agresibo si Goryo doon. Si Goryo, parang kitang-kita mo kung paano niya kinain hindi naman sa kinain, kumbaga tinabunan niya sa Apex sa round 1. Yung setup niya, yung mga punchlines, sobrang talagang masasabi natin. ng pagpunga. Boss Lots na naman! Hindi ko pala na-post. Yung pakinggan natin round 2. Sa 2021, walang-wala na ba? Ganyan ka ba pinanganak, ha? Tatanga-tanga? Baka pag sinuntok kita mamaya-maya, ikaw yung babakla-bakla. Ikaw yung sinabihan ako na namamakla. Boom! Talino! Ikaw nga, mukhang kaka-clock out mo lang sa Adonis bago ka pumunta rito. Ang lupit ng round mo na yon. Ang husay ng pagkakatahi. Patok yung storya. Siguro yun na ata yung pinakamabisa na gamot sa insomnia. Di ko na malayan. 10 minuto na Parang may similarity yung linya na yon. Parang hindi ko alam kung kay Mot ko narinig yun na yung kay Onyx, banat ni Mot. Panood ko yung battle mo, nawala yung insomnia ko. Parang ganun. Pero hindi naman sila totally magkagaya. gamot sa insomnia. Di ko na malayan. 10 minuto na mala ako nahihimbing ko, hindi pa dahil sa ads na Lazada, hindi pa sana ako magigising. Pero Biro Gio, ano bang pinunta mo rito? Yo. Tangina, tingnan mo naman. Sabi ko kanina, wala kang fans. Ramdam ko yung dutom mo. Kung alam mo lang, di pa tapos yung round 1, ang sarap na ng tulog ko. Di ko na malayan, 10 minuto na pala ako nahihimbing ko. Hindi pa sana sa ads na Lazada, hindi pa sana ako magigising. Napaka-boring talaga. Kita nyo kung paano naapektuhan sa Apex sa round 1 ni Goryo. May mga ganyan may mga ganyan na pag ina-underestimate mo yung kalaban, pag nagulat ka sa round 1, talagang may tendency na mauuga ka eh. Di ba? Pag nauga ka, parang doon ka magkakaroon ng magkaka-mental block ka. Ayan, mga sleep-ups, posible pang mag-choke ka. May mga ganong factor talaga pagdating sa battle rap eh. Kaya dapat kapag babattle ka, all out, wala kang ina-underestimate kahit na sino. Tingin ko rito, tinignan ni Apex to si Goryo bilang bonus round. Pero, syempre, once na battle rapper din yan, hubog din yan si Sergio. Hindi mo basta-basta dapat maliitin. Na makikita mo sa pagkakaiba ng pyesa nila eh. Mas pang tournament yung kay Goryo eh. Kaya, mas lumutang yung round 1 ni Goryo na pang battle, pang tourna, kesa kay Apex na nag-show lang siya ng mga jokes. Yung pinaka-strength niya talaga,
Kaya kung ayun lang yun, ihahanda mo para sa kalaban mo, tapos nakita mo yung kalaban mo sobrang pinaghandaan ka rin talaga. Shock ka dun. Tanong mo pa kahit kanino man yung mga laban mo parang pagbabago, ang hirap simulan Ikaw lang yung battle rapper na pinakamasarap deadmahin. Para mapanood mo yung battle niya, kailangan puwersahin, real talk. Pag mayroong bagong battle si Gio, yung mga comment, walang kinalaman sa video. Meron na bang 2x2? O kaya, kailan next battle ni Sinyo? Alam mo kung bakit, Iho? Wala kang multi. Wala kang flow. Wala kang talino. Sabihin mo nga sa akin, Goryo, ano pang ginagawa natin dito? Wala siyang fans. Kaya sinong bibili pag gumawa to ng mixtape? Yung mga thumbnail ng video niya kabaliktaran ng epekto ng clickbait. Kaya wala rin tuloy sa'yong umaasa na manager. Kasi yung buong fanbase mo, kasya sa tricycle. Tapos sasabihin niya, ayaw niya ng fans. Ang ganda nun. Fanbase mo, kasya sa tricycle. Manager. Kasi yung buong fanbase mo, kasya sa tricycle. Tapos sasabihin niya, ayaw niya ng fans. Shit, ang bait! Ganyan talaga pag wala ka, kunwari ayaw mo para hindi masakit. Siya daw, yung pinabatang Brad Pitt. Seryoso? Ulul, Jano Gibbs, hindi mo kami maloloko. Jano Gibbs na walang ganong gigs. Proud na fuckboy. Macho Pips. Nahulihan siya na may kadate doon sa Green Hills, Annapolis. Binayagan nung nakaraan, nung namatahan na may nakarandom kiss. Sa lakas ng pagkakasipa, yung tamod niya, tanggal yung calories, pero ganun talaga. Sa lakas ng pagkakasipa, yung tamod niya, tanggal yung calories, pero ganun talaga. May napipisang itlog pag may bagong chicks. Hindi mo ako matatalo kahit gumamit ng pinaghalo-halong cheats. Hesuyam, full clip, Rocketman, Bagovix para tong Great White na nilaban sa anchovies. Para kang bahay ni M-Site na pinagtripan ng arsonist. Pansin ko sa kanya pag walang crowd, akala mo alamat, pero pag may tao na kabado, parang gago na mag-rap. Manganga mo yung baho mo, kaya ayoko sana ipagkalat. Basura ka na ulit kapag bakunado na ang lahat. Sabi niyo kay Lakas nun, lakas nun. Solid nun. Basura ka na ulit kapag bakunado na lahat. mag-rap. Manganga mo yung baho mo, kaya ayoko sana ipagkalat. Basura ka na ulit kapag bakunado na ang lahat. Sabi niyo kay Mot, pero pa. Parang plakang nasira. Napakawalang kwenta, talagang napakahina. Pag sinubukan na mag-rap ng mabilis, nagkakamali na, double time na nga, tangina, minamadali pa. Paano ka naging hasa? Kung di ka nakakahiwa, dapat nung Agosto pa to, kaso bawal ang bulol kapag buwan ng wika. Goro yung talas pero mapurol yung tabas ng dila. Eto ba'y malalim? Madali lang mabungkal. Gor yung talas pero galing kay Sayad yung gamit niya na punyal. Para magpasulat nagpapapalit pa ng dolyar. Pero gets ko yung hassle. Pangit mamabulgar. Pagkatapos ng pandemya makikita nyo si Barry marami nang napundar basta. Maiintindihan nyo rin si Sayad pag bumalik na sa normal. Eto ba'y pumalit kay Dikta? Isang mahinang nilalang. Yung uprising parang EDSA Revolution kasi naman. Si Dikta, si Marcos, si Goryo, si Cory na Dilawan. Pinalitan yung diktador na madali lang diktahan. Sabi niya kay Beatroom, kaya sa pagrarally, hindi ako sumasama kasi yung tumpok na hindi mahulugan ng karayong madaling hagisan ng granada. Ha? Yung mga linya na ganyan, pwede nang maging kampyon. Marami man o konti, madali talagang ihagis yung granada kasi magaan lang yun. Tapos ang sabi niya pa, sa safe lang ako. Yan.
Mga tulad mo na i-stuck sa mid-tier kasi play safe kayo. Iisang bagsak. Parang sayaw na iisa lang yung indak at bayo. Average na linya nagtutunog pang top tier kasi mababa expectation sa'yo. Kung gagayahin mo lagi sila sayad at batas, Mas maraming lumalanding kay Apex dito. Pero hindi siya ganon kabibigat na hindi sa pag-ano, hindi talaga ako pan kasi ng parang eh. Yung parang ganto, parang ganyan kapag sobrang dami na. Para sa akin lang yun ha. Ako para sa akin lang yun. Talagang walang direktang atake para kay Goryo. Kumbaga lagi siyang nakabase sa parang. Ayun kasi napapansin ko kapag gumagamit ng simile. ba expectation sa'yo. Kung gagayahin mo lagi sila sayad at batas, paano ka lulutang putang ina mo? Pero kung sa bagay, pinalitan niya yung spade kasi di niya kayang sumugal sa laro. Sa kanyang career, ang pinakamataas niya na deal, 14K, handog sa kanya ni Bossing A. Ako panalo sa hits mala Morning Blaze. Marami ka ng katulad parang peking jersey ng Golden State. Kaya kahit mambluff ka pa, panis ka sa Joker na naka-poker face. Kung suntok ang mga bara ko yung katawan mo kalas para akong si Janriela. May karapatan akong mag-angas para Sobrang haba na naman ng rounds na Apex dito. yung katawan mo kalas para akong si Janriela. May karapatan akong mag-angas para kasi Donaire gusto mo nang umatras. Kung meron ka pang natatagong baraha spade, wag mo nang ilabas. Dapat inuwi mo na lang yung hawak mo ng flash kasi meron na kwadro alas. Yung huli kong laban nakakaloko. Nonito Donaire, Casimero, tsaka Inoue reference, Quadro Alas. Inuwi mo na lang yung panalo. Pag natalo luto, pag nanalo loto, wala akong paki sa mga huradong boto sa mga taong bobo. Sa tingin nyo, deserving siya. Sa tingin ko, oo. Pag natalo mo ako. Yun, ang haba pa rin ng oras na Apex doon. At medyo mas maganda tong round 2 niya kaysa sa round 1 niya. Mas may lumalanding kaso hindi nga lang ganun kabibigat. Although magaganda naman siya pero hindi siya parang matatawag mong haymaker. Pero mas malakas to kaysa dun sa round 1 niya. Tayo balawang banat, Goryo Talas, pakinggan natin. Nag-clock out daw ako sa Adonis. Sabi ng gagong to. Talaga, Apex? Bakit? Inabangan mo ako? Musta na yung pek-pek ng shota mong pinadlak mo, ha? Chismis sa batis na wala mo rin yung susi, ha? Kaya sad boy ang iyong patotoy. How ironic lang, parang si Tips, di ba? Si Basha siya pero di mapopoy. Balita ko, di mo na makita yung One Piece niya. Dami Di na. nababalik yung kanyang Joy Boy. Sobrang tagal yung walang sex, yung kulay ng Kev Specs, dilawan na. Mas rest in peace para kay Noy Noy. Corny ba? Ginaya lang kita. Gagawa na storya para yung Joy Boy, yung One Piece. Yun, reference niya yun sa One Piece. sobrang tagal yung walang sex, yung kulay ng Kev Specs, dilawan na. Mas rest in peace para kay Noy Noy. Corny ba? Ginaya lang kita. Gagawa na storya para yung kalaban magmukhang tanga. Kaya di kay Shea galing si Bagsik Pex. Ikaw yung tunay niyang ama. Sa personal ka mabenta kahit walang kwenta. Ganon ka kumukota. Wala ro kasing pera pag masyado kang tunay sa kultura, di ba? Kaya pakyo ka, Jonah! Pero usap nga tayo, Pex. Halika, tara. May lahi ba kayong kabron? Kasi yung pagiging hayop mo, gets ko na eh. Kaya huli ka, balbon. Pansin nyo yun? Pag napepersonal sa laban, sumasabat sa round ng kalaban, asartalo, pikon. Yung mga sinasabi mo, di bagay sa imahe mo. Parang Chervalo ni Sargon. Ganon! Kaya magsimula tayo sa pagiging honest, Pex. Hindi bagay sa imahe mo, parang Charbalo ni Sargon. Isa kang matching na tokis. Dapat yung pagiging unggoy mo, nilogo mo. Sa clothing mo, Ben Davis. Kaso nga, malambot ka pa. Kay Derek Ramsey, nung makita-kita niya yung ipis. Kaya tong bitch na to, bugbog sarado to.
Panis si Rap Davis! Pero ano tong narinig ko, may problema ka sa laban nyo sa judging ni Six, ha? O may problema ka sa judging sa laban nyo ni Six, ha? Medyo ang pait mo doon, buddy. Yung swerte mo sa isa buhay, para utak mo, no? Hindi ganon kalaki. Pero di ba judge ka rin sa sunugan sa Kumo? Kaya nila ma-exp Patron Henley? Ang galing nyo nga doon mag-judge, yung bangis. Lalo yung MC, tsaka Zaki. O pwedeng Lipram, tsaka Zaki. Hindi. Tahimik, no? Medyo may issue, no? Pero actually, honestly, tol, isa ako sa mga namanghalon. Tanong ko lang, gusto ko lang malaman, ha? Magkano partihan nyo sa ransom? Masyado nyo pinapadaba yung bata nyo, no? Bakit? Para may porsyento ka sa dulo? Arik, sali mo ng flip-top yun, kahit wala ng tryouts, pupugutan ko lang ang ulo. Di ba? Yan, di pa naghaharap sa akin tsaka si Gorion Talas. Maganda yan pag nagharap sila. Binirektaw ni Looney laban na yun. Pero yung explanation niya, walang laman. As ultimate, ikaw malabo mo kayang paliwanag yun, tol. Haring araw ka pa naman. Tapos sabi mo sa laban yun ni Bagsik, yung judging sa laban yun ni Six, binibring up mo lang. Masyado kang bitter, wag kang astang better, may gulay. Ampalaya ka lang. Ganito humiris, simple lang. Pero mabigat parang may angkor. Tong mindset ko, ruler, mananakop. Pero pag umanggulo, protractor. Di na kailangan ng referee. Pag tong wanto ko humabol, wala nang count o mathematics. Bars ko mismo ang deciding factor. Ato. Malakas din yung linya na yon. Kaso medyo selfie burst talaga siya. Pero solid. Tanong ko lang, ha. May napansin ako sa grupo nyo, mga dating artifice, kayo nila Looney. Anong shampoo nyo? Kasi kami sa Ilustrado, pagalingan ng sulat, kayo. Papanutan ng noo. Carbon copy ka ni Marlon, body double. Alam na yun ang buong mundo. Kaso kakakopya mo ng Looney Lines, pati yung hairline niya, nagaya mo. At oo, hinamo kita ng papugian. Nung huli kong laban, pagwapuhan. Kaso sabi nga nila, ako si Jano Gibbs. Pero di nila alam, Paolo Avellino sa Malapitan. Pero di ko pa nagmamalakihan. Okay na ako maging mokong na sa alam, basta Jano Gibbs pang Maui Taylor, tumitrisam 69+1. Kaya ano, Pex, asar ka na? Inis ka na? Bad trip ka na, bro? Alam ko, burat ka na. Kaso supot ka din, di patuli mo. Namnamin mo to mga sinasabi ko. Damdamin mo to mga bara ko. Oo, magaling ka magpatawa, pero mas marami nakakatawa tungkol sa'yo. Round 2, dikit yun. Malaking factor doon yung choke na Apex. Kasi lalo na sa small room kami. Ramdam na ramdam mo yung ultimo segundo nun. Dahil sa kabawasan ng crowd. Di katulad pag nag-choke ka sa maraming tao, di ba? Kahit papaano may... Pero mas may pressure nga yun kapag sa maraming tao, di ba? Pag nagsigawan na yun ng wala na. Yung round 2, ang hirap i-judge nun para sa akin. Parang parehas lang silang may mga lumanding na suntok. Pero hindi rin naman ganun kaso-solid din. At mapapansin mo lang kay Apex kasi marami kang pwedeng tignan yung pag-choke niya at saka yung oras. Pero sa round 2, tingin ko pwede ko itong ibigay ng tabla. Tabla ko lang itong sa round 2. Time. Huling banat, Apex, pakinggan natin! They're coming straight in. Trust Skip ko lang to, Rick, ha? I've got So sinasabi mo, bias ako. Ha? Yan ang kanyang pasaring. Bias talaga ako. Bias ako sa magaling. Hayop. Marunong na mag-spit. Di mo malaman kung nagsasyabu ba o umuubos siya ng weed. Yung estilo kasi neto, ubod ng lupit. Bubulong. Sisigaw, tas bubulong ulit. Di ko maintindihan kung bakit ka umaasta na OG. Patungan ka lang ng paa ni batas pang nagyoyosi.
Meron kang PTSD nung nakaraan kaya tang inakawag kang papogi. Nung binatukan ni Rendon si Kiko Matos, naalala mo si Donji. Horror ko rin yung tugtugan pero bobo sa suntukan. Pagkatapos niya madagukan, di na nakagalaw ng tuluyan. Ikaw lang yung kilala kong nabatukan bago nabulunan. At dahil Gio at Jerry, kala niya may G to G na kantutan. Pero nung inaya siya ng man-to-man, bigla siyang natauhan. Nung binatukan ka sa harap ng lahat, mukha kang kawawa. Sa lakas ng pagkakasampal, tanggal lahat ng tutuli mo mula pagkabata. Nabatukan ka dahil sa mga hirit mo na corny. Yung tunog parang dong, literal na donji. Nanigas sa takot nung hinampas. Di na nakalingon. Gustong tumakas kaso parang nakatapak ng patibong. Biglang nawala yung angas. Duwag ka kasi tiyong. Tumiklop yung talas na parang balisong. So sobrang lakas ng batok na bingi. Tabingi pa yung leeg. Daig pa na baril kasi shots fired yung huli niyang narinig. Nagmukha siyang Becky. Di nakagalaw, tamang steady, parang nategi. Sabi niya, Tom na lang daw, di pa siya ready. Dinaga, walang nagawa kay Jerry. Tinawanan ka. Medyo pilit yun. Tom na lang daw. Tomorrow. Sobrang na-stretch na tong angulo na to. Masyado nang mahaba para i-set up niya ng ganun. Tapos wala naman din nilalandingan na malakas. Pa ni Apok kasi yung palad sa batok talagang baon. Sa sobrang lakas, masakit pa rin kamay ni Donji hanggang ngayon. Yan. Kasi nagpi-feeling na gangsta. Tapos maririnig mo, binabanggit nito si Asta, mga hirit mo pambata. Nagsasabi ng mga reference sa manga. Eh kung yung generation mo na lang yung nare-reference mo sana. Kunwari, si Enigma at Batas, sila Vegeta at Nappa. Si Tenshin and si Plasma, ikaw pwede kang si Yamcha. Wannabe na frat boy, ang daming patutsyada. Pag anibersaryo ng Triskelion, pakitang tao gama. Nakakahawa yung kabobohan mo parang lambda. Ikaw lang yung nag-iisang delta sa samahan ng mga alpha. Sa uprising, isa lamang, tuta si Spade. Kung si Plasma yung tagabuhat ng K, siya naman yung tagakuha ng babes. Tangin ang uprising yan, ang lakas man trip. Iahali ka sa bakla para makuha ni Batas yung chicks. Ikaw yung ipopronta para ikaw yung unang makita. Pero pag gangbangan na, ikaw yung nasa hulihan ng pila. Para makakuha ng chicks, ikaw yung papapormahin sabay susunggaban sa likod ni Plasma ng panyo na may formalin. Para matauhan, ang dapat sa'yo, sinusuntok sa panga. Pinapakisamahan mo pa rin? Inuulol ka na nga. Pag may basketball yung uprising, mukha kang tanga kasi hindi ka lang bangko, upuan ka pa. Sa mga basic na content mo, doon ka na kontento. Dinaig ka pa ng mga naunahan mo katulad ni Sorhenyo. Wala kang business, wala kang pangsustento. Pinagsusuot ka ng uprising shirt, wala ka namang porsyento. Yung mga tulad kong animal. Stretch na angle na naman ni Apex about sa sa pricing. Bali sa haba nung oras, 'di ba, nakakadalawang angulo pa lang siya kay Jerry tsaka yung sa samahan ng pricing. Yung mga tulad kong animal, hindi nakakandado. Yung mga tulad mo na hayop sa galing, dapat sa circus pinagtatrabaho. Yung pangalan nito, Gio De Leon. Mula noon, ganun pa rin. Walang pinagbago, masunuring aso ka pa rin. Sakto. Yung ilustrado may kantang hayop. Alam kong alam nyo rin, ang bangis niya doon sa music video. Parang maamo na kuting. Sa apelido mo pa nga lang, nawala na yun ang dating. Kasi kung De Leon, paano naging hayop sa galing? Yung boses niya, ang lalim, wow. Ang haba ng pagkaka-setup ni Apex doon. Tapos yung De Leon na yun, parang nagamit na rin yun eh. Diba? Parang ang daming nasayang na linya at oras. Bili ka voice box pag nanalo ka ng 100 tao.
Kaya pala horrorcore kasi yung boses tunog lumang hagdan sa haunted house na up and down ah. Speaking of up and down, tinawag kang mukhang siopaw ni Balakid. Ang hassle niyan, awit man. Siopaw na ang palaman ni pusa na pinagtripan ng mga adik sa Pakistan ah. Binobola-bola ka ni Arik, asadong-asado ka naman ah. Napakadali mong malin lang ah. Tinawag kang siopaw kasi yung papel mo sa uprising nasa ilalim lang ah. Gusto mo ng real talk na nananampal? Pag nang downsizing yung uprising, ikaw yung unang Ganda nun. Papel mo sa pricing nasa ilalim lang. matatanggal ah. Ang mga tulad mong basura, hindi na kailangan pang idaspan. Ang dapat sa'yo, kinokobi dun sa trash can ah. Habang buhay kang matatandaan bilang hype man ah. Maaalala ko ng tao bilang 4 na beses nag-champion parang Grand Slam. Ikaw maaalala ka ng tao bilang factory defect ng batch 1 ah. Kulang pa ba? Dito nyo ako ikukumpara sa parang gago mag-isip. Mga bara ko legit para kang puno na yung bunga at mga dahon na hitik. Yung akala nyo hanggang dun lang, meron pang ihihigit. Kaya steady lang kayo. Say cheese, hindi pa ako nagpipik. Ay. Tayo muling banat, Goryo Talas, pakinggan natin. Ang haba pa rin ng oras na rounds na Apex. Pakinggan natin round 3 ni Goryo. Pwedeng papatay ng electric fan. Fuck fake friends. Sila yung mga taong doble cara, mga tunay na traidor. Sa panahon kasi ngayon, yung loyalty sa aso mo na lang makukuha. Chihuahua at Labrador. Medyo ganito kasi to eh. Mabait sa harap ng fans, pero yung ugali peke. Nantotropa para sa pabor. Kasong problema tol, wala ka ng fans sa papapaikot ngayon. Pinapatay ko yung ventilador. Setup niya pa. Pero real talk, gusto nyo real talk, flashback tayo 2010. Bata pa sila nila Shea. Sobrang dikit nila nun kambal tuko. Sila yung mga young bloods noon na one blood. Nakipagsandugo hanggang mag-champion yung SS sa 2x2. Binalo siya ng panibugo. Yung tropahang mainit, sintigas ng bakal, naging bulaan. Nasa loob kasi yung kulo. Hanggang maging bese niya si Abra. Nagpakainaso parang si Goofy. Nagpakasabog sa tropang artifice. Tobas pati Dubi. Press release niya, muni-muni. Pero mindset niya, money-money. Magpapalit ulo daw siya para kay J. King, di ba? Pero bakit di mo sinabi yun nung nakulong si Looney? See? Gagamit ka ng pangalan para may masalo ka't magatang. Nagaan yung tao ka pero kalahati kang hayop. Daig mo pang tikbalang. Nagpakain ka sa mga insekto dyan sa loob mo. Kinulam ka't binaran dahil may pakikalang sa pakisama basta may pakimkem at pakinabang. Dahil matagal akit ang basa. Magulang madupang di lumalaban ng patas. Galawang showbiz magaling umarte, yun ang forte ni Mark Heras. Pero tatanggihan, magdedenayan, usapang plastikan, tumatakas. Alam nyo yun, mga taong huli na pero di kulong, di kasi pumaparehas. Kaya para to sa mga taong ginago mo, mula sa sarili mong kasikatan, mula kay Price Tag Shea, Maagago Shernan, kay Sinyo Agasan, para dito sa mga taong ginagamit mo ngayon. Pero handang iwanan dahil ang habol mo lang naman talaga ay kabig sa salitang kaibigan. Lakas nun po, ng solid ng round 3 ni Goryo rito. Ang sasakit ng mga sinasabi niya. Solid nun. Pero may panahon ka pang bumawi. Magsimula kay Abra. Para may anxiety siya ngayon. Yung karera niya, feeling niya nalipasan na. Napag-iwanan ng panahon. Alalayan mo, kausapin mo na may tumibay kang relasyon dahil mas maraming namamatay ngayon sa depresyon kesa alta presyon. Ano? Tahimik? Awkward na? Tama na? Kahit di na tayo magpansinan after nito. Alam kong personal mo din ako. Mas real talk nga lang tong sayo. Kahit amunin mo ko ng sutukan, okay lang tol. Kamao sa kamao, alam ko masakit yung sa katawan, sige. Pero mas masakit yung totoo. Kaya wala na, finish na. Tinoras ko na tong fake na best. Pagkatapos ito, sa McDonald's ka na lang. Magkaaroon ng BFF. Welcome nga pala sa barracks. Pinapatay dito yung guest. Checkmate ka sa shooter na gunmaster, bang! Madugong sinapit mo sa chest. Madugong sinapit mo sa chest. At oo, hindi ako sikat. Di ako kilala. Di ako pan-trending, yun ang punto. Late bloomer, pero nung namukadkad, bulaklak ng tentel sa Naruto. Pero kung ihahambing nyo ako dito, wag na. Tawagin nyo na lang ako ng bobo. Bakit? Kasi si Apex, isa sa mga dahilan kung bakit minsan nakakadiring maging tao.
Pero bago matapos to, gusto ko lang sabihin sa dating Apex, sa batang Apex, huwag kang magpapalamon dyan sa rap. May presyo mga bagay-bagay, may kapalitang lahat. Di mo kailangan manggamit ng iba para lang maging sikat dahil ang tao kailangan muna maging makatao bago maging alamat. Yun lang. Tayo, flip top mag-iay para sa laban na yun. Ang sakit ng round 3 ni Goryo doon sa laban na yon. Kaya yung round 3, bibigay ko kay Goryo yon. Konting-konti lang naman yung pagitan nila, pero mas nagmamatter kasi yung angulo na sa haluan mo ng mga linyang masasakit. 'Di ba? Yung kay Apex may mga angulo rin naman siya, kaso ayun nga lang comedy siya, tas yung isa mas seryoso. Ang hirap man timbangin, pero mas natripan ko yung kay Goryo. Kasi 1, 2, 3 same lang yung atake ni Apex eh. Kay Goryo may bars, may real talk, 'di ba? May mga angle siya na nilalapag. Kaya mas natripan ko yung round 3 niya. Para sa akin, 1, 3 kay Goryo, 2 medyo tabla sa akin 'yon. Dahil nga sa choke na Apex. Di na natin titignan yung judging na to. At para nga sa kalaman nyo, yung pinag-awayan namin ng Apex dyan, parang kinausap niya ako na baka daw magkaroon ng bias shit sa reaction. Kung papanoorin nyo yung video, mas lamang siya sa reaction kasi sa tawanan, di ba? Pero sa bigat ng bara, doon lumamang si Goryo. At wala namang judges dyan na, ewan ko, may nag-judge ba na 3GS dyan or what? Basta, ayan yung pinakakinasama ng loob ni Apex. Dahil kuwanan pala ng TF, may post na yan sa Apex na about iba daw yung vibe sa barracks. Tapos yung pagbaba niya, inapera niya naman kami palabas isa-isa. Doon na nagsimula lahat yan. So yun, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo pa yung mga susunod nating video reaction. At syempre, shoutout palagi sa mga nakasubaybay pa rin at nanatili. Yun, kita-kits ulit tayo sa mga susunod. Peace out.